Si Bato nag-oromentado. Grabe si Bato. Napanood nyo ba si Bato? Ang galing umacting eh. Tinalo si Philip Salvador sa best actor eh. Presidente ka ng Pilipinas! Magpaprison ka sa Interpol? Ha? Ngayon na nalabas, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na FBI si Pangulong Duterte. Bakit? One. Sige, 1 point. First point. Si President Bongbong Marcos daw nagpapa-pressure sa Interpol. Pressure ba si PBBM ng Interpol? Mukha bang pressured si PBBM ng Interpol? Hindi ah. Saan yung pressured siya dun? May nakita ba kayong video? May nakita ba kayong statement? May nakita ba kayong pangyayari na pressure si PBBM ng Interpol? Yes, ang ICC. Siyempre sabihin ng mga DDS, ICC walang jurisdiction sa Pilipinas. Sino ba nagsabi na meron? Wala naman talaga dahil kumalas na tayo dyan eh. Wala talagang jurisdiction ng ICC. Iba ang usapin sa Interpol. Ang Interpol may jurisdiction sa Pilipinas. Meron tayong pananagutan sa Interpol dahil miyembro tayo ng Community of Nations. Ano, selfish ka? Kayo lang ang may kailangan sa Interpol, pero pag ang Interpol na may kailangan sa atin, deadma? That's the first point. Sabi ni Bato, nagpapa-pressure si Marcos sa ICC. Wow! Galing ha? Nagpapa-pressure. Point number 2. Atat na atat kayo. Mas atat pa kayo sa Interpol, mas atat pa kayo sa ICC. Wait lang ba to? Hindi pa presidente si PBBM, mainit na yung ICC ah. Kay Digong ah. O paano nasabi mo na mas atat ang presidente sa ICC? 2022 lang upo si PBBM. Samantalang panahon pa ni Digong, si Digong pa ang presidente, ang ICC atat na mahuli sa kanya. Tapos paano ngayon nabaliktad ninyo? Palalabasin ninyo na mas atat pa si PBBM sa ICC? Hindi ah. 2017, kinasuhan na yan eh. 18, 19, mainit na sila dyan eh. 2022 lang naman pumasok sa eksena si PBBM. Tapos sasabihin ninyo, mas atat pa siya. Oy, naku po, yung narrative ninyo, ayusin ninyo. At isa pa, kung atat na atat, dapat lang. Third point, kung okay lang na atat-atat na si PBBM, kasi nanggugulo na kayo eh. Ang tagal-tagal nyo nang nanggugulo. Sinimulan nyo sa maisog, tapos ito ngayon, atat na atat. Iiyak kayo ngayon. O, isa pa. Point number 3. To serve and protect. Sabi ni Bato, ang mandato natin, mga government leaders, the presidente, vice-presidente, mga nasa gobyerno, to serve and protect the Filipino people. Sir, katok-katok naman dyan. Prinotektahan mo ba yung 30,000 na chinugi? Tapos ngayon magde-demand ka na to serve and protect? Anong nangyari doon sa 30,000 na pinatay? Prinotektahan ang Pilipino? Pilipino din naman yan mga suspect. Kung yan ang sinasabi ng konstitusyon na to serve and protect, pati yung suspect, protektahan mo. Sabihin nila ka-coffee, suspect naman yan eh. O protektahan pa ba yan? Suspect! Hindi pa siya guilty. Yes, runner yan. Assuming na runner yan, totoong runner yan. Diba? Sabi sa ating batas, innocent yan unless proven na guilty siya. O Pilipino pa rin siya, dapat protektahan. Hindi nyo pinatay dapat. Inanlaban eh. Nilagyan nyo ng baril, nilagyan nyo ng ebidensya, tinaniman ninyo. Style ni Digong. Asan nyo to serve and protect dyan? Ginawa nyo ba yun ng administrasyon ni Digong? Nagkaroon ba ng to serve and protect? Pagganap doon sa mandato na to serve and protect? Wala. Tapos ngayon, nakakatawa kayo, nagdi-demand kayo sa administrasyon na to serve and protect. Yun naman ang ginagawa. May inabuso bang Pilipino? Si PBBM? Pinoprotektahan ang Pilipinas ni PBBM. Dahil kapag hindi tayo sumunod sa Interpol, anong sanction na lang ibibigay sa atin ng international community?
Ano na lang ang tingin sa atin ng international community? Yung Pilipinas, ang hirap kausap niyan. Hindi yan sumusunod sa usapan natin. Hindi yan tumutulong, selfish yan. O investors, magkalasan kayo dyan sa Pilipinas. Hindi natin maasahan ang Pilipinas. Pag nangyari yan, sa tingin mo, protektahan ng presidente ang Pilipinas? Definitely hindi. Ginawa ng presidente kung ano yung tama. May existing warrant of arrest, Digong, valid warrant of arrest mula sa International Criminal Court, idinaan sa proper way, ang Interpol inaresto. Tapos ngayon magsisisigaw kayo. To serve and protect the Filipino people. Fourth na ba to? Fifth. Sino ba ang nagmadali? Sabi ni Digong, kayo ICC, madaliin nyo na, bukas pumunta na kayo dito, mag-imbestiga na kayo. Di ba si Digong din nag-request niyan? Paano naging kasalanan na naman ni PBBM yan? Si Digong ang nag-request niyan. May mga recorded video, pwede nyong balikan yan, nasa internet yan. Pinapamadali ni Digong yung investigasyon ng ICC dahil baka mamatay na raw siya. Hindi siya abutan. Yan na, minadali. Habang buhay pa siya ngayon. Tapos ngayon, gagalit kayo sa presidente. Si Digong ang may gusto niyan. Isa rin to si Bato. Kapag lumabas na yung warrant of arrest niya, isisisi na naman sa gobyerno. Di ba sabi mo kay Trillanes, samahan mo pa ako. Ano nangyari sa inyo? Let's move on sa next topic ni Bato. Hindi daw siya sumama. Pakinggan natin yung video. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero merong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si AS Bingo Binjarnia. Sabi ko, sir, meron lang warrant. Hindi na ko hahabol dyan kasi kasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinuntinin ko yung ating mga abogado sa laboratory yun. Nagkakasama ng loob ko. Pinutol na. Maganda punto yan. May nag-feed sa kanya. Okay, coming from the PNP yan. Definitely coming from the PNP or opisyalis ng gobyerno na may access doon sa information. Yung feed sa kanyang informasyon, tama ba o hindi? Partly tama, partly mali. Okay, dalawa. First, may nag-feed. Sa PNP, hindi mo maiiwasan yan. Kasi yung mga nandiyan dyan sa PNP, mga tao pa rin di ba to yung iba dyan. Siyempre, loyalty, hindi naman pwedeng ibig sabihin na wala na yan sa posisyon, wala nang loyal sa kanya. Meron at meron pa rin yan. May nag-feed sa kanyang informasyon. Madali lang yan mag-leak eh. Sir, ito, may warrant of arrest na. Pero, secret kasi yung warrant of arrest ng ICC nakalagay secret eh. Hindi mo siya basta-basta ma-open, hindi siya makikita yung loob. So, hindi mo alam kung sino yung mga nakalagay doon na may warrant of arrest. Dahil secret nga eh. Even si General Torre, I think hindi niya alam na si Digong lang yun. No? Baka ang assumption din nila kasama si Bato or may iba pa pong mga respondent yan. So partly incorrect, partly correct yung na-feed sa kanyang impormasyon. Diba? Kasi natakot si Bato. May warrant of arrest na. Ang nakarating sa kanya, base sa kanyang statement, kasama siya, sila daw ni Digong. Partly incorrect yun, pero partly correct kasi nandoon si Digong, kumbaga 50-50. Natakot si Bato. Ang mali naman dyan, sino yung nag-traidor? Hindi natin tinitingnan na sa traidor yung nadyadyaan sa PNP, pero ideally, in a perfect world, hindi dapat nag-leak yung impormasyon na yan. Pero dahil maraming ang access sa intelligence information, mangyayari yan, realistically, no? Now, sino nag-traidor kay Digong? Alam na pala ni Digong na may warrant of arrest eh. A day before siya maaresto. Sino nag-traidor? Sa tingin ko naman, na-establish ni Bato yung accuracy, validity ng information o ng intel na binigay niya kay Mijaldea. Feeling ko naman, kasi dating PNP chief yan eh, feeling ko naman, naniwala naman talaga tong si Digong na meron talagang warrant of arrest. Hindi mo ba paniniwalaan si Bato? At some cases, yes, pero in this case, paniniwalaan mo. So, definitely, alam nila na may warrant of arrest. But again, sino nag-insist na umuwi siya kung ayaw niyong mahuli? Diba? Pwede mo naman lusutan yun eh. Diskartihan mo eh.
Punta ka ng China, paprotect ka sa China, hindi ka naman arestuhin dyan. Hindi pag nasa China ka, mag-jet ski ka. Papunta ng Pilipinas. Or mag-private plane ka. Mag-private barge ka. Or wag ka mag-commercial flight. Bakit ka nag-commercial flight? Hindi mabilis kang ma-aresto dyan. Diba? Mag-private plane ka. Ikaw lang ang sakay, pamilya mo lang ang sakay. O kaya helicopter ka. Diba? Para hindi ka ma-aresto. Kasi naging smooth eh. Easy peasy yung pag-aresto eh. May nag-traitor sa kanya. Sino yan? Ang narinig ko mga anak daw. Ang mga anak nagpupumilit na umuwi ka dito. Tatay Digong, ang dadada, ano bang tawag nila dyan kay Digong, umuwi ka. Pangalawa, si Harry Roque. Si Harry Roque, very firm. Pinilabas niya pa yan, pinablicize niya pa. Wala talagang red notice laban kay Digong. Siyempre, si Harry Roque, kinoconsult ni Digong tinatawagan siya Hindi ka ba maniniwala? International lawyer, assuming na meron siyang access doon sa Interpol records. O sabi niya, nag-check ako, nag-verify ako, walang red notice mula sa Interpol kay Digong. In a way, medyo babalansin mo. Sinong paniniwalaan ko ba dito? Si Bato na sinasabi may warrant of arrest. Si Roque na international lawyer, sinasabi niya wala. And supposedly, dapat nakapublicize daw yan na merong red notice o warrant of arrest kay Digong. Sila hindi nagkakasundo. Ibig sabihin, yung mga tao ni Digong mismo, yung circle niya, yung nasa core niya, except siguro kay Mijaldea. Si Mijaldea, 2,000% loyal siguro yan, or honest kay Digong. Sino nasa paligid sa kanya? Si Panelo, hindi magkasundo, at si Roque. Diba? Si Bato, yung information ni Bato at information ni Roque, hindi rin nagkakasundo, hindi balanse. Ibig sabihin, yung core niya, sabog. Yung core ni Duterte, hindi nagsisynchronize. Hindi pare-parehas. Hindi nagkakasundo. Salasalawi. Kaya siya nagkakaganyan. Kaya nahantong siya sa kulungan dyan sa ICC, which is maganda. Na hindi sila nagkakasundo yung mga tao niya. Sinong weak ngayon? Diba? Sa gera, pag ganyan ang style mo, matatalo ka. Anyari? That's the result. Yan ang nangyari kay Digong. Nakakulong siya ngayon. Partly, dapat ang sisihin yan, pamilya niya. Yung core niya, mga kaibigan niya, dahil yan ang nagpakulong sa kanya, hindi si Presidente. Primarily, ang nagpakulong sa kanya, yung mga kasalanan niya. Pero secondarily, kung bakit siya nakakulong ngayon, dahil sa pamilya niya at sa core niya, hindi si PBBM. Siyempre tayo mga Pilipino, gusto natin maituturo kahit hindi tayo may kasalanan Kahit hindi siya may kasalanan, alam mo hindi siya may kasalanan magtuturo ka Kasi nare-relieve ka kapag nagtuturo ka O yan na, pinapakita ng mga DDS yan. Kailangan natin ng taong ituturo. Inaway ba nila si Trillanes? Si Trillanes ang nagkaso niya. Si Trillanes ang nag-facilitate sa mga biktima para magkaso sa ICC. Inaway ba nila? Hindi, di ba? Bakit si PBBM ang inaaway niyo? Ano kinalaman ni PBBM dyan? Siyempre, si Trillanes, mayoral candidate lang yan Wala sila mapapala dyan Doon sila sa presidente, may mapapala sila. Mabibira nila. O ito na, uma-acting na. Aping-api na ang datingan. Sige, gamitin na natin itong sitwasyon na to. Gamitin na natin itong pagkakataon nito. Kailangan mukhang aping-api tayo para pagdating ng 2028 elections, makukuha natin ang simpatsya ng taong bayan. Na si Digong, ipinadala sa dahig ni Litis ng Banyaga. Hindi maaawa kay Sara, iboboto si Sara. Magaling ba si Sara? Si Sara Duterte, kaya siya naging vice presidente dahil sa tatay niya. Dahil sa apelyido niyang Duterte. Pero tingnan mo yung qualifications. Tingnan mo, may nagawa ba si Sara Duterte na may pagmamalaki mo? Naging Sara Duterte siya dahil Duterte yung tatay niya. Alisin mo sa equation si Duterte. Wala na si Duterte yung tatay. Ano na lang ang imahe ni Sara? Qualified pa ba siya? I don't think so. Na magandang option siya para maging presidente. Kayo nang humusga ka, Coffee. Sige, komento ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng ibang mga ka-coffee. Yung mga DDS definitely hindi yan titigil. Tuloy-tuloy yan. Kasi kampanya na ito Gagamitin na nila itong pagkakataon nila. Magiging narrative na nila yan. Nakakuha sila ng suporta May mga nagkaroon ng simpatsya naawa kay Digong dahil sa acting Gagamitin na nila sa kampanya yan. Kumbaga, they will capitalize on the situation, diba? To advance their interest. Makuha yung boto para sa kanilang mga senador. Ingat kayo ka-coffee. Huwag kayong papabola. Ang biktima ay ang chinugi nila na 30,000 at yung mga pamilyang apektado. Hindi si Digong ang biktima. Si Digong at si Bato ay suspect. We have to remember that.
Mga kaibigan natin, sabihan natin, hindi yan biktima, nagpapa-victim lang yung mga yan. Diba? Hindi biro yung 30,000 na namatay. May records ng mga namatay. May mga videos, may mga pictures. Ma-access nyo online. Hindi naman yung dahil namatay lang nang wala. Maraming kwento. Totoong kwento. Minor de edad, pinatay, nanlaban, nilagyan ng barel, nilagyan ng ebidensya. Yun ang totoong biktima. Ngayon, naniningil lang ang taong bayan. Magdusa ang may kasalanan. O siya, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, please like and follow. Mga nasa Facebook, mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y pansamantala mo na magpapaalam sa inyo ka-coffee. See you in my next video. Bye-bye!